weary, feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down when you're down and out. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on the way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm standing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind. I will ease your mind. Dabarkans, the Broadway Boys. Thank you, guys. Thank you. Happy birthday sa inyo. Okay. Sige, text na lang kita. Happy birthday. Yabang nila, no? Magaling pa rin. Grabe. Mga bata pa sila nung una natin silang makilala sa Lola's Playlist. Ganun din ang mga e-best scholars natin na ang ilan ay nakita natin kanina patuloy na bumubuo at inaabot ang kanilang mga pangarap. Lagi namin sinasabi na hanggat may bata, merong 8 bulaga.
At hanggat may Eat Bulaga, may mga batang mabibigyan ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap. Kaya naman, nung mag-45 years ang Eat Bulaga last year, muli namin binuksan ang eBest Scholarship sa 30 kabataang nangangarap at nagsisikap makapagtapos ng pag-aaral nang sa ganoon, ang Eat Bulaga ang magsilbing tulay ng kanilang tagumpay. At ngayong araw, makikilala natin ang kukumpleto sa 30 eBest Scholars. Ang unang mababago ang buhay dahil eBest Scholar ka na, eto siya. Tingnan po natin. Ayan. Sino yan? Ako po si Kirsty Maurice M. Prago, 20 years old, incoming third-year college student na nag-aaral ng Bachelor of Science in Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Ang lagi ko pong umagahan ay isang tasang kape lamang po at isang biskwit na binili sa tindahan at sinasawsaw ko lang po ito sa kape. Nasanay na po kasi ako na ganito lang po ang laman ng tiyan sa umaga dahil din wala po kaming sapat na pera upang kumain ng mga heavy breakfast. 4 hours before the first class po ako gumigising. Ito po ay para sa 1 hour self-preparation at 2 to 3 hours na biyahe, lalo na po't malayo ako sa aking school dahil wala po akong pang-dorm. Sumasakay po ako sa bus na papuntang Cubao, usually 2.5 hours po ang haba ng biyahe, parehong papunta at pauwi. At kung aabutan ng traffic ay umaabot po ng 3 hours. Madalas po ay wala po talaga akong pambaon, kaya po nagdadala na lang po ako ng sariling pagkain po na kung ano po yung ulam din po namin sa bahay. Kung may mga sumusobra naman po sa allowance ko, madalas po akong kumakain sa pastilan na mura doon po sa May Teresa Street, sa tapat lang po ng school ko na PUP. Si Kirsty po, bukod sa pagiging achiever talaga, simula pa nung bata, sobrang tiyaga po niya sa pag-aaral. Sa hating gabi po, nakikita ko siya nagre-review. Matutulog na ako. Pagising ko po, nagre-review pa rin. Ang pangarap po namin kay Kirsty is makapagtapos po siya ng pag-aaral nang makamit niya po ang lahat ng pinapangarap niya sa sarili niya at sa pamilya niya. Pag naman po wala akong klase ay nagtatrabaho po ako part-time sa isang clothing shop warehouse bilang isang repacker ng mga parcel na ino-order through online shopping. Her performance is really impressive, especially with my subject. Kirsty was without a doubt an outstanding young student. She consistently showed brilliance, not only in her academics but also in her empathy, leadership, and resilience. Gusto kong makapagtapos ng kolehiyo para mapatunayan ko na ang mga PWD ay may kakayahan at karapatan ding makapag-aral hanggang sa sila ay magtapos. Kirsty Maurice Prago, Bachelor of Science in Economics, eBest Scholar. Kirsty Maurice Prago ng Bulacan. Tanggapin mo yan. Okay. Thank you. Thank you. Ito, iyak doon na ka iyak, muna. mami mo. Sige, doon ka muna at mamaya magkwentuhan tayo, ha? Okay. Kirsty. Tsaka na, huwag kang alis. Maurice. Ang susunod na bagong eBest Scholar. Sino yan? Ako si Jaira Galera, 20 years old, mula sa Naarabak Natan, La Union. Pangarap kong maiahon sa kahirapan ng aking pamilya. Nagtratrabaho bilang municipal aide ang aking ama habang nangangalakal naman ng basura ang aking ina. Totoo, mahirap maging estudyanteng kulang sa pinansyal. Pagpasok sa umaga na walang laman ng tiyan dahil hindi uso sa pamilya namin ang kasabihang breakfast is the most important meal of the day. Sa umaga naman, nilalakad ko ito 5 to 10 minutes ang lakaran bago makarating sa labasan upang dito maghintay ng masasakyan. Ito yung daan paakyat sa amin kung saan kami nakatira malapit sa sanitary landfill ng aming bayan kung saan nagtatrabaho ang aking ama at dito namimulot ng basura ang aking ina.
Dumiretso ako kay mama sa may landfill na malapit lang sa bahay namin upang tulungan siya rito sa pangangalakal at pag-aayos ng kanyang mga kalakal para maibenta. Ito naman, ipapakita ko ang labas ng aming bahay. Pagkatapos gawin ng mga gawaing bahay, ako naman ay magsusulat ng notes, gagawin ng mga takdang aralin na kailangang tapusin, pagkatapos ay kakain ng panghapunan at maghuhugas ng pinagkainan. Saka ko itutuloy ang pag-aaral at by 10 p.m., kailangan ko ng matulog at ipahinga ang aking utak. Pagkamat madaming pagsubok ang dala, mananatiling tiyaga ang sandata. Isa lang ang nais ko, ang makapagtapos ng pag-aaral. Kahirapan ang hadlang kung bakit ang hirap maabot, ngunit kung may pagsusumikap, alam kong akin itong makakamit. Para sa akin, para sa future ko, at higit sa lahat, para sa aking inspirasyon, ang aking pamilya. Jaira Galera, Bachelor of Science in Forestry, eBest Scholar. Talaga, Jaira, congratulations. Okay. Sige, doon muna. Jaira Galera. Huerta Galera. Next. Malig. Next. Po si Maxine Angel E. Masaka, 19 na taong gulang at incoming second year college po sa programang Malikhaing Pagsulat sa Filipino. Bata pa lamang po ako ay namulat na po ako sa gawaing pang-akademiko, maliban po sa pagiging consistent honor student mula grade 1 hanggang grade 6 ay naging representante rin po ako ng aming paaralan sa mga panlabas na patimpalak. Madalas po sa mga iyon ay mga quiz bee sa magkakaibang asignatura. Ako po ang bunso sa 4 na magkakapatid at kami po ay tinaguyod sa pamamagitan po ng paglalako ng paminta at bawang. Hanggang ngayon po, ito pa rin po yung nagiging sandigan namin upang mabuhay sa araw-araw. Gigising po kami ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para mag-repack po ng paninda at pagdating po ng alas 5 ay ilalako po ito ni mama sa tindahan. Umulan man din po o umaraw ay tuloy-tuloy po yung pagtitinda. Sa bawat medalya po at mga sertipiko na tatangkap at naiuwi ko po sa amin ay isang karangalan pong makita po siyang masaya at masubaybayang nagbubunga kanya pong mga sakripisyo. Sana mapili siya sa scholar nyo. Kasi nangupahan lang po kami ng bahay. Maliit na kwarto. At gusto kong makatapos siya. Habang patuloy po akong namumulat sa hirap ng buhay, ito rin po, ang mismong hirap din po ito ang mas nagtutulak sa aking magsumikap at mangarap po ng mataas. Na nagturo po sa akin makita ang halaga ng bawat bariyang madudukot ay hindi po talaga matitinag yung hangaring makapagtapos at mabigyan ng maayos na buhay ang aking pamilya. Maxine Angel Masagka, Associate in Arts, Malikhaing Pagsulat sa Filipino, eBest Scholar. Maxine Masagka ng Quezon City. Congratulations. Nay, congratulations po. Salamat. Congratulations. Meron pa? Meron pa. Gandang araw po, ako po si Christine Jordi Atienza, 21 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor in Technology and Livelihood Education, major in Home Economics sa Philippine Normal University, South Luzon.
Nais ko po ang pagtuturo at nais kong makatulong sa mga estudyante na matutunan ang mga kasanayang gagamit nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kadalasan, nagigising ako ng alas 6 ng umaga. Pagkagising, nawawali sa loob ng kwarto at nagiigib ng tubig. Simple lang din po ang almusal ko, spaghetti at yung tira kong pandesal kahapon. Para may energy ako sa buong araw. Ang baon ko sa araw-araw ay 100 pesos. Sakop na nito ang almusal, tanghalian, hapunan at merienda kung sakali pong magutom ako. Sa umaga, kadalasan may demo teaching kami. Dito ko natututunan kung paano tumayo sa harap at magturo ng maayos. Sa tulong ng aming mga guro at mga klase, unti-unti ko naiintindihan na ang pagiging guro ay hindi lang basta pagtayo sa harap. Ito ay pagbibigay inspirasyon at pagbuo ng koneksyon sa mga estudyante. What truly stands out is her consistency. She never came late in our sessions or discussions, while her outputs are always submitted on time and well prepared. Nakita ko rin po sa kanya ang potential na siya po ay magtatagumpay sa landas ng kanyang pipiliin balang araw. Nagnanais din po sana na matulungan para po sa hirap po ng buhay bilang isang coconut farmer ay nais po namin makapagpatapos para po sa kanyang mga pangarap sa buhay. Hindi madali ang daan, pero naniniwala akong sa bawat hakbang, kahit gaano man kabagal, mas napapalapit ako sa pangarap ko. Christine Joy Atienza, Bachelor in Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, eBest Scholar. Christine Joy, congratulations. Nanay, sama si nanay. Binabati ko po kayo. Ayan. Okay. Christine Joy. Ito pa ang bagong eBest Scholar. Meron pa. Ako po si Angelica Kahusay, 25 years old, 4th year nursing student. Pinili ko po talaga yung course na nursing kasi gusto ko pong makatulong agad sa family ko. Mas mabilis kong matutulungan yung family ko if mag-nursing ako. Ito po yung uniform namin. Yung patch niya po, medyo kupas na. Isang palda tsaka isang upper lang po yan. Isang fair lang po yung uniform ko kaya medyo na yung kulay. Medyo luma na po yung kulay. Ayan po yung nag-stop ako, tapos nag-work po ako sa factory. 19 years old po yata akong that time. Kasi that time nabuntis yung ate ko. Yun nga, medyo lugmok po kami talaga as in zero, walang pera ang parents ko. Tapos napaalis pa kami dati sa inuupahan namin na mura lang. Kaya need ko pong mag-step up, ako yung nag-stop para kahit pa paano meron kaming makain that time. Pangarap ko po sa sarili ko, syempre, unang-una maging successful. Feeling ko pag naging successful ako, doon ko mas lalong matutulungan yung mga pamilya ko. Lalo na po, ako na yung tumatayong panganay. Kasi gusto ko po pagtapos ko, syempre, magtatrabaho na po ako. Mula nung second year, nagpa-promissory note na po ako. Yung ngayong 4th year po, hindi ko alam ko kakayanin ko. Kaya lahat po ng side hustle, ginagawa ko. Tapos lahat po ng duty, pinapasukan ko. Hinahabol ko din po talaga yung sahod. Yung sahod po kasi talagang malaki siyang awang sa sa amin, sa akin din na ang laking tulong niya po. Talagang nakakatulong po siya kahit pa paano sa gastusin ko, sa tuition ko. One time lang kami nakakapag, alam niyo po yun yung cook meal talaga na lutong bahay na adobo, ganun. Or tinola. Tapos, kinabukasan, balik na naman sa routine na dilata kasi. Yung budget, hanggang ganung budget lang po. Sisikapin kong maging nurse para pagdating ng araw ako naman ang tutulong. Hindi lang sa pamilya ko kundi sa mga nangangailangan na tulad ko lumalaban sa buhay. Angelica Kahusay, Bachelor of Science in Nursing, eBest Scholar. From Calamba, Laguna, Angelica, tanggapin mo yan. Congrats. Salamat po, Nay. Mahusay. Si Kahusay. At ang kukumpleto ng
ang ating mga IBES scholars. Hi, my name is Elgan Shirley Reyes. I'm 19 years old. I have autism spectrum disorder with hyperfocus and hyperactivity. I was diagnosed when I was 3 years old. Nag-therapy po ako ng until 11 years old. But when I was 7 years old, nasa regular school po ako. Sa ngayon, nag-aaral po ako sa University of the East Caloocan, first year college, taking with Bachelor of Science in Information Technology. When I was elementary, ako po ay sumali ng Word Dictionary at naging representative ng grade 4. I also joined swimming competition division meet for secondary level. I won 3 medals like silver 200 meters back freestyle, silver 100 meters breast, and bronze to 100 meters free. I completed my grade 7 with high honors, best in spelling, and Athlete of the Year award. Ang favorite subjects ko ay Math, Science, and English kasi interesting and challenging po. Ang favorite ko po ay ginagawa sa school ay magpunta sa mga library, pero nagpa-participate po ako sa mga group activities. I love swimming kasi nare-relax po ako at mula po ako nang sumali ako sa competitive swimming since grade 7, tuloy-tuloy po ang pagsali ko sa iba't ibang swimming competitions. Gusto ko po talaga makapagtapos ng college. Sa pangarap ko ay mag-isa akong successful na cybersecurity or network security engineer. Gusto ko po sabihin sa mga students na tulad ko na may autism, na tuloy-tuloy sa pag-aaral, never give up and dream high because nothing is impossible. Elgan Ciel Reyes, Bachelor of Science in Information Technology, IBEST Scholar. Elgan ng Bulacan. Nagaya lahat. Elgan, dito tayo. Adjust tayo konti. Sige, sige. Basahin ko lang. Basahin ko lang yun. Pero muna, Elgan, ha? Certificate of Scholarship. Ito ay ang katunayan na si Elgan Ciel Reyes ay isang 8 Bulagas Excellent Student Scholar. Ikaw ay tatanggap ng tuition fee kada semester at allowance buwan-buwan hanggang sa ikaw ay makapagtapos ng kolehiyo. Hangad namin ang tagumpay mo sa iyong pag-aaral. At ito ay pinirmahan ng aming chairman ng TVJ Productions Incorporated, Tito Soto. Congratulations. Congratulations, Elgan. Isa yung na-diagnose ng autism spectrum disorder. Ilan taon ka nun? Noong ano pa ako, 3 years old pa po ako. At nag-therapy po ako ng hanggang 11 years old po ako. But when I was 7 years old, nasa regular school po ako. So ngayon, nag-aaral na po ako. Ngayon, nag-aaral na ako sa University of the East Caloocan po. At nireach ko first year college at taking up with Bachelor of Science in Information Technology. Elgan. At kasama niya ang kanyang nanay na si Catherine. Ilan ba ang anak mo, Catherine? Ito po. Pangilan nito si Elgan? Panganay po. Panganay. So, kamusta yung pagpapalaki sa kanya? Kahit na na-diagnose siya ng autism spectrum disorder. Katulad po din ng ibang mga nanay, hindi madali kasi nga pag spectrum po, di ba, iba-iba po sila ng situation or yung mga challenges po nila. So with Elgan po kasi talagang pinagdaanan namin yung pag nagtatantrums po siya
or nagme-meltdown po siya, talagang hini-headbang niya yung ulo niya sa pader. Hindi niya masabi kung ano yung gusto niya sabihin. Until sa, yun, parang puro dasal, sabi ko, sa mahal na Quiapo na makapagsalita lang po. Kasi nagsasalita na siya ng dahil nagbababbling ganyan. Sabi niya, Captain Barbell, si Richard Gutierrez pa nun. Tapos magawa niya, in-expect namin siya mag-short sentence na siya. Biglang wala, biglang nagtuturo na siya, tapos nagpa-pile up na ng mag-i-invite ng kalaro, pero maglalaro siya mag-isa. Wala na siyang social anything, wala sense of danger. Katulad ibang parents, ang hirap po na maintindihan siya, pero in-embrace. Tarahan nga kami sa'yo. Kamusta na po siya ngayon? Ngayon po, sobrang masasabi po namin, parang hindi lang triple yung binigay ni Lord sa amin na blessing. Hindi man po financially, though we are well provided by God, naramdaman po namin yon sobra. Hindi po madaling mag-provide para sa batang merong autismo kasi iba po dyan ang therapy 3-4 times in a week. Naranasan ko po yung 3 times in a week, 700 pesos per day. Per session pa noon that time. Magkano na po ngayon? Well provided po talaga. Sige, congratulations. Elgan, congratulations, ha? Magbutihin mo yung pag-aaral. Thank you po. Thank you po, Vic. Tsaka galingan pa niya sa Close swimming, kami. bossing. Ha? Medalist sa swimming, ang galing. Galing. Congratulations, ha? At usapin naman natin to si Angelica. Hi, Angelica. Hello po. Anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po, tsaka syempre, nakaka-proud. Sama mo si nanay. Ang pangalan ni nanay? Annalisa po. Ikaw ay isang working student. Opo, since first year po. Since first year sa isang convenience store, nag-stop. At nagtatrabaho ka sa pabrika ngayon. Hindi po, nung nag-stop po ako, 19, tapos nagtrabaho ako sa pabrika to help po. Tapos, nag-continue po ako after 2 years din. Tapos, until first year po, nagwo-work na ako para makatuloy-tuloy po ako sa schooling ko. Ngayon po sa convenience store po ako yung until now, na swertihan pag nakakatulog. So, thankful po ako dito. Ang laking tulong po talaga. Bossing, sa isang buwan daw, minsan lang sila makakakain ng lutong bahay. Araw-araw daw, delata. Akala ko ibang araw restaurant. Yun po yung yung budget lang po namin, lalo na kami magkakapatid. Madami po kasi kami, tapos tumatay yung panganay na po ako. Mas tutulungan ka namin para maitawid mo yan, ha? Opo. Tatawid natin yan. Tatawid. Thank you, Angelica. Okay. Ito naman para si Kersey Morris, kababayan ko, taga Bulacan. Itong matindi. Mami, pag nag-aaral siya, paano? Mula saan ang bahay niyo? Baliwag, Bulacan pa po. At tapos? Tapos, nag-aral po siya dito sa Santa Mesa, PUP. Araw-araw yan, ha? Opo. Opo, uwian. Kasi wala po siyang pang-dorm. Okay. Ililipat natin yung Bulacan dito. Huwag kayong mag-alala. Okay. Kumusta ka na? Okay naman po. Di pa rin po makapaniwala na in the first place nandito ako. Pero naninibabaw pa rin po na yung pagiging grateful ko dahil nagkaroon po ako ng opportunity for this po. So thank you so much po for giving me a chance po. Okay. Maganda naman yung nangyayari sa'yo dahil parang exercise din yun, eh. Kesa nakakatiwangwang ka lang sa bahay. Okay. May hearing problem nga pala siya. Pareho kami. Nagkikwentuhan nga kami. Talaga? Pero nagkakarinigan kami. Pag nagte-travel ka, paano? Balikan ka pa, Bulacan. Maayos naman po, pa rin naman po yung sa left eye ko. Kumaga, hindi naman po ito, left ear po. Hindi naman po ito nagiging hindrance so much po sa mga normal activities ko po. Pero yun po, yung right ear ko po, sobrang hina po ng panarinig niya. Kaya, ito po, yung left ear ko lang po talaga yung totally nakakarinig po. Paano sa klase? Ay po, okay lang naman po. Though minsan po syempre may mga times na hindi ko po naririnig. Syempre, dahil gusto ko pa rin naman po matutunan yung lesson, tinatanong ko na lang po yung mga kaklase ko or tinignan ko po yung mga notes po nila para kahit pa paano po makakatch up pa rin po ako sa lesson po namin.
Yung kanya inborn yun sa akin, nilagyan ko ng bato yung sarili ko. Nung bata Nung ka? maliit ako. Okay. Thank you. And congratulations, Mami. Ha? Ito, iyak na iyak kanina. Para. Percy. Katabi ko naman dito si Christine Joy Atienza ng Quezon Province kasama ang kanyang nanay na si Nanay Fe. Ano nga ang kinukuha mo? Currently po, ako po ay kumukuha ng Bachelor in Technology and Livelihood Education. Major in Home Economics po sa... Haba naman nun. Sa'yo may tatay na coconut farmer. Yes po, boss. Kamusta si tatay? Okay naman po. Patuloy pa rin po sa pagiging coconut farmer at pinagsisikapan po na makapagtrabaho at makapag-provide para sa aming magkapatid at mapagpatapos po kami ng pag-aaral. Katulong na Itbulaga sa tatay mo. sa Maraming salamat po, pagpapatapos. boss. Si nanay, may trabaho po kayo? Katulong din po ako ng mister ko. Opo. Sa coconut Opo. farming. Okay, congratulations Salamat po. po ng marami. Hindi ko po alam na kami po ay pupunta dito. Kala ko po ay interview lang po siya. Pero Eto na yun. salamat Ito na po yun. marami. Ito na yun. Bukod Siguro sa- po talaga pong siya po ay makakapagtapos na. Okay. O, Alan. Thank you, Christine. Madalas ka sa Puerto Galera, ikaw mag-interview kay Jaira. Eto? Galera yan. Galera. Taga La Union sila. Si Oh, Jaira pero apelido niya, Galera. Galera. Third year BS in Forestry. Ang ganda ng course mo. Napakaganda ng course mo. Kailangan ng bansa. Saan si Mami? Si nanay mo? Hindi mo siya kasama? Nasaan siya? Sa bahay po. Ba't hindi mo sinama? Wala pong pamasahe. Shoutout mo si nanay. Shoutout mo. Shoutout po sa mama ko, si Janice Galera po. Anong gusto mo sabihin kay nanay mo na para itawid yung buhay nyo ay namumulot ng basura? Ma-surprise, nandito na ako. Thank you for trying your best to give us the comfortable life. And thank you rin po sa pagtsatsaga sa amin na magkapatid. Yun lang po. Si tatay mo, hindi ka rin sinamahan? Hindi po. May trabaho rin po. Municipal aid. Ikaw lang bumiyahe galing La Union? Alam mo ba na lalabas ka na sa TV, ngayon ay award yung IBES Scholarship? Hindi po. Ang alam ko lang po is interview talaga. Like, one-on-one lang po na ano. Sinurprise mo yung nanay mo, ikaw na surprise. Galing tayo doon sa... DMMM. Correct. Dimsu. Doon ka ba? Opo. Doon ko rin po nalaman yung about sa scholarship. And then, habang nagpo-program, habang yung may segment po, opo, ayun, nag-apply na po ako agad. Ayan ngayon, andito ka na. Congratulations. Kayo sinugod namin doon, ngayon ikaw sumugod sa amin dito. At katabi ko naman ito si Maxine ng Quezon City. Ano nga yung kurso mo? Ano po, malikhaing pagsulat sa Filipino po. Anong... Sa English yun? Anong... Bale, parang- ano po siya, sa English, creative writing. Ayun. Yun lang pala yun. Pinahirapan mo pa kami. Pagsulat. Si Nanay, kasama niya si Nanay Brenda. Kamusta po kayo? Okay lang po. Kayo po ba may Busing. trabaho? Nagtitinda pong paminta araw-araw, busing. Tinda lang? Paminta, bawang. Paminta. Opo. Oo. Mga pang ano. Kami maraming kilalang paminta. Sa barangay yata. Condiments. Malikhaing pagsulat sa Filipino at pangarap mo maging isang Maging isang grupo. At maging isang guro. Anong year ka na? magsa second year college po ngayong August. At kaya ko po talaga napili na maging guro. Dahil, ay, naiyak. Pero ano po kasi, simula po nung elementary, nakita ko na po talaga yung pagpupursige po ng mga naging mentor ko po hanggang ngayon pong college. Kaya nakita ko po yung importansya ng pagtuturo at kaalaman po talaga yung pag-i-instill po ng kaalaman sa mga kabataan. Yun. Totoo yan. Totoo yan. Salamat.
Maxine Masangka, tama ba? Ng Quezon City. Congratulations sa inyo lahat. Bukod dyan, tanggapin niyo pa ang bago ninyong cellphone. Ay, useful yan, bossing, sa pag-aaral. Makakatulong sa inyo yan. Agoncillo cellphone. Okay. Congrats. Kompleto na po ang 30 IBES scholars. Ang tanging hiling namin sa inyo, mga scholar, mag-aral kayo mabuti dahil hanggat may 8 Bulaga, tutulungan namin kayong makapagtapos ng pag-aaral. So mga Dabarkans, ang scholars ng 8 Bulaga. Presenting. See